Nyo ba mga kababayan, itong si Atty. Harry Roque, parang pansin nyo ba, hindi na siya high pitch. Hindi na siya nanggigigil, hindi na siya nagagalit at nagduduro-duro dyan sa camera. Kasi mukhang nagbago siya. Mukhang may pagsisisi sa kanyang mga sinasabi. Dahil sabi niya, dahil nga nag-ambisyon siya tumakbo bilang isang senador, ligwak siya doon. Hindi siya nanalo mga kababayan. Nitong susunod na eleksyon, mukhang tatakbo ulit siya bilang isang kongresista dahil ang gusto niyang dahil gusto niyang bumalik doon dahil alam gusto niya pala mayroong tagapagtanggol si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. So parang yan ang sinabi niya na walang tagapagtanggol ang Duterte dyan sa Kongreso. Ayan. Kaya gusto niyang bumalik ulit sa pagiging kongresista. Good luck po sa inyo, Atty. Harry Roque. Ayan, good morning at magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan kung saan man tayo sulok ng daigdig, kung saan tayong mga lupalok naroroon ngayong araw na to. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Sana okay lang ang lahat, walang mga nararamdaman, walang mga sakit. Ayan, number 1 yan. Wala na tayong pera, basta walang nararamdaman sa katawan, okay lang yan mga kababayan. Ingat po tayong lahat. Ayan, pakinggan natin ang isang mukhang lumalambot na Atty. Harry Roque na may pagsisisi. Huwag daw pag-away-awayan ang Marcos Duterte dahil wala naman dapat pag-awayan. Diba ang nagpapagulo sa dalawang ito? Sa dalawang partidong ito. Di ba? Parang kayo lang din naman. Kasi kayo tong mapaggawa ng issue. Inuunahan nyo ang mga bagay-bagay na wala pa man din. So, kayo mga supporter nyo, nagkakagulo kung ano-ano mga binibigay na issue dyan. Ayan. Manalig na lang tayo sa ating Pangulo. Magtiwala. Yun lang importante sa buhay ngayon. Magtiwala na lang. Ayan. Good morning mga kababayan. Sa pangalawang pagkakataon, nagsalita po si BBM taliwas sa kanyang presidential insan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kailan ba yung una? Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara. Nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi karapat-dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative, yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng probisyon ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng pagsasabatas, syempre, yung 24, magbubutuhan kung anong majority, yun ang boto ng Senado. At yung Kongreso naman, yung 318, magbubutuhan kung ano yung boto ng mayorya sa 318 na mga mambabata sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng Constitution, at tingin ko marami silang amendahan, kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parliamentarian, walang boses ang Senado kasi alam nila, hindi naman papayag ang Senado na buwagin ng kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan. Unang-una. Pangalawa, siya ay naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado. Dahil nung minsan, siya ay naging senador din. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko, kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, pwede na yan. Dahil tingnan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Anong ibig sabihin yan? Pwede naman pala magsalita ang presidente laban sa insan. Bakit hindi pa ginawa mas maaga? Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive, masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana, nagsisimula pa lang, he nipped it in the bud na. Nagsalita na siya na itigil yan. At walang kwenta yan. Dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya doon sa impeachment complaint na alam ko naman isusulong talaga yun ng Kamara dahil galit na galit ang Speaker Romualdez, no, doon sa pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una yung pagtawag sa tambaluslos, yung pangalawa
yung inisnab siya nung dumating si Presidente galing sa Apex sa Amerika. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman, sinasabi ko, at sasabihin ko naman kay VP Sara yan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. At saka yung mga petty galit na yan, yung nagsimula naman yan, yung tambaluslos kaya tuloy tinanggalan siya ng confidential funds. Pero ngayong alam natin pwede naman pala magsalita ang presidente. Ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon niyan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara? Well, unang-una, hindi naman sikreto siguro na siya'y hinalal na speaker dahil siya'y presidential insan. Hello, hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas, no? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente ang nasusunod dyan. At siyempre, sino pa pagkakatiwala ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga, kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kay Inday Sara, alam ko itutuloy ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni Presidente itigil yang pirma initiative na yan, itutuloy pa rin nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Abay baka hindi sapat na presidential insan si Speaker Romualdez. Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng presidente na magkakagulo dahil sa mga inisyatibo ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin sa pangalawang pagkakataon, gustong-gusto niyang gawin itong pirma, yung bribery initiative, tinutulan ng ating presidente. So ang papasok sa isipan nila, baka naman si presidente merong ibang kailangan ng speaker bukod dun sa kanyang presidential insan. Dahil 2 beses niya binaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insan. Isang bersyon yan. Baka mag-isip sila na baka naman may iba pang mga kongresista ang pwedeng magsulong ng agenda ni Presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin nyo. Tapatan lang dahil naman kay Speaker, mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential na special ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula doon sa hidwaan sa panig ng Marcos at Duterte, si House Speaker din. O, hindi ba kung ikaw ay mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya merong ibang tao na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mas-support ng presidente. Alam naman natin ang mas-support ng mga Marcos kasama ng mga Duterte. Bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang suporta ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa aya't maniwala ninyo, talagang yung mga Rosa, yung mga nagrubredo, Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pa dito sa kabilang kampo na Dilawan, merong supporters si Inday Sara, yung mga Rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa dun sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte. Ang tanong, bakit naman kinakailangan nga, wika nga ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, bakit kinakailangan pag-awayin ang mga Marcos at Duterte, wala naman dahilan para mag-away. Diba? Pati nga yung mga Marites na nagdi-distab si PRRD, naku, nanggagaling po yan sa mga intrigero na nais masira ang samahan ng Marcos at ng Duterte. So baka panahon na mag-isip ang mga kongresista. Baka meron namang kongresista na kayang isulong ang legislative agenda ni PBBM na hindi magiging dahilan ng pagiging watak-watak.
Si GMA ba yan? Hindi ko alam kasi hindi ako ngayon kongresista. Pero kung ako ngayon ang kongresista, at tingin ko, mas nakukonvince ako na dapat bumalik ako sa Kongreso para naman magkaroon ng boses ang mga puwersa natin sa Kongreso. Mantakin mo, ang mga nangyayari sa Kongreso, ni isa wala nagsasalita para kay Inday Sara Duterte, si Clody lang. Clody Bautista na nag-privilege speech, siya lang. Doon sa impeachment, walang nagsasalita para depensahan ng Inday Sara Duterte. So ngayon iniisip ko, ano kaya? Bumalik na lang ako ng Kongreso. Although syempre, ambisyon yun na maging senador. Hindi naman ako na naging mapalad, no? But siguro later on. Pero ngayon ang tingin ko dapat paramihin ang hanay natin, mga nagmamahal sa bayan, dyan sa Kongreso. At kung ako'y kongresista, sasabihin ko sa inyo, ino-nominate ko si Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker. Dahil napatunayan na niya na talaga namang pong kaya niya isulong ang legislative agenda ni Presidente at hindi siya magiging dahilan para mabiyak ang samahang Marcos at Duterte.